SSS members, welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating topic for today ay maaari mo na bang ihinto ang iyong contributions kay SSS kapag na-reach mo na ang 120 months contributions? At kapag ikaw ay senior citizens na, maaari mo pa bang ipagpatuloy ang iyong contributions with SSS bago ka mag-apply ng iyong retirement benefits? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito, so keep on watching. Basahin muna natin ang katanungan mula kay Ma'am Jocelyn Madrigal. Sabi niya, good PM. Pag 64 po ako, June po last payment ko para sa 120. Pwede po ba ipagpatuloy ko until 65 years old? Ako ay mag-apply ng retirement ngayong June. At another questions mula kay Ma'am Janet Montefreo. Sabi niya, ipaano kung sobra na sa 120 months yung bayad? Pwede na mag-stop magbayad o hanggang 60 years pa at mag-stop magbayad? Kasi nag-start ako magbayad 18 years old po. Ngayon 40 years old na ako. Okay, unahin natin ipaliwanag ang katanungan mula kay Ma'am Jocelyn na kung saan siya ay 64 years old na ngayon at mag 120 months na siya nitong June na payment. Kung pwede pa ba niyang ipagpatuloy hanggang 65 years old ang kanyang contributions with SSS? Ang sagot po dyan, Ma'am Jocelyn, yes po. Pwede mo pang ipagpatuloy ang iyong contributions hanggang 65 years old bago ka mag-apply ng retirement benefits kay SSS. The more contributions, the big is your monthly pension with SSS. Kaya wala pong problema kahit naka 120 months ka na ngayon, tapos 60 years old ka na, isa ka ng senior citizens, gusto mo pang magpatuloy ng iyong contributions hanggang 65 years old ka, pwedeng-pwede po yan. Kaya sa ating mga SSS members dyan na seniors na ngayon at kulang pa yung contributions nyo ng ilang buwan na lang, no? Huwag po kayong magmadali dun sa lump sum, guys. Mas maganda pa rin ang monthly pension compared sa mag-lump sum ka ng one-time, big time, tapos wala ka ng pera, no? So, punuin mo. Kung kayang-kaya mo naman, guys, kung evaluate nyo na lang yung sarili nyo, diba? Siyempre, ayoko namang i-judge kayo. Kung sa tingin nyo sa sarili nyo, kayang-kaya nyong punuin ang kulang nyo na buwan kay SSS, punuin nyo muna bago kayo mag-apply ng retirement benefits kay SSS. Okay, so proceed naman tayo dun sa pangalawang tanong, no, galing kay Miss Janet, na sumubra na siya sa 120 months. Kaso nga lang, ngayon siya ay 40 years old pa lang, so pwede na daw ba siyang mag-stop? Ako, ma'am, advice ko sa'yo, huwag kang mag-stop. Kahit pinaka-minimum lang ng contributions, ang hihulog mo monthly, okay lang po yan. Basta huwag ka pong mag-stop. Kasi po, ang laki ng mangyayaring hindi maganda kapag nag-stop ka po ng contributions mo at the age of 40 years old. Bakit? Dahil kapag nag-stop ka na dyan, ma'am, at bigla kang nagkasakit, hindi ka makaka-claim ng sickness benefits kay SSS. Dahil wala ka ng contributions sa iyong past months. No, yun ang kukuhaan kasi ni SSS ng computation para sa sickness mo. Kaya ngayon na ikaw ay 40 years old lang, continuous ka po ng iyong contributions with SSS. Huwag ka pong tumigil. Huwag kang manghinayang sa iyong mga contributions dahil makukuha mo rin naman yan. No, may interest pa. Siyempre, mas malaking contributions, mas malaki ang iyong makukuhang pension kay SSS. At the age of 40 years old, hindi ko alam kung mabubuntis pa ba yan, di ba? Kung i-stop mo yan tapos nabuntis ka, wala kang maternity benefits na makukuha. Sayang naman. Diba? Maternity benefits, sickness benefits, maapektuhan yan once na nag-stop ka ng iyong contributions at 40 years old. Kaya po, ang advice ko sa'yo, i-continuous mo po ng hulog yan. Kahit yung pinakamababa lang monthly, guys, na contributions, i-continue mo po. Si Ma'am Jocelyn nga, diba, 60 years old na siya, pero plan niya pa rin i-continue muna ang contributions niya hanggang 65. So ikaw, ma'am, dahil 40 years old ka lang naman, yung sa lahat dito na nandito ngayon, guys, na wala pa namang 60 years old, tapos na-reach nyo na ang 120 months, okay lang yan.
Ako nga 35 years old pero meron na akong contributions with SSS siguro mga papalo na rin ng 300 months yan guys kay SSS no. Pero hindi ako tumigil sa contributions. Until now, regular akong nagko-contribute with SSS. Kasi paano kapag nagkasakit ako? Diba, may makuha akong sickness benefits. Kapag mabuntis ako, may makukuha akong maternity benefits. Diba? Kaya continuous nyo lang ng contributions nyo with SSS. Huwag po kayong tumigil. Alright, so sa ating mga commenters for today, si Ma'am Jocelyn and Ma'am Janet, thank you so much for your comment po. Sana ay napaliwanag ko po sa inyo ng maayos dito sa video ang aking opinion, ang aking kasagutan para sa inyong mga tanong. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all.